Isang taos-pusong pagbati sa inyong lahat, mga kapuso. Muli, ito si Elsa, ang inyong kasama dito sa Tinig ng Pag-ibig, ang espasyo kung saan ang bawat kwento ng puso ay merong tinig at kahulugan. Sabi nila, ang pinakamasakit na sugat ay hindi nagmumula sa isang kaaway, kundi sa taong minsan mong pinagkatiwalaan ng iyong buong mundo. Ngunit paano kung ang mismong taong nangakong poprotekta sa'yo, ang siya palang magiging dahilan ng iyong pagguho? Halina't pakinggan natin ang unang kabanata. Adrian! Tulong! Adrian! Ang sigaw ni Eliana ay halos mapaos na, nilalamon ng papalakas na ragasan ng apoy. Ang init ay dumadampi sa kanyang balat, at ang makapal na itim na usok ay humahapdi sa kanyang mga mata, pumupuno sa kanyang baga. Sa gitna ng nagngangalit na apoy at nagbabagsakang mga kahoy, isang silweta ang kanyang natanaw sa bukana ng pinto ng bodega. Pag-asa. Adrian, muli niyang sigaw. Ang boses ay basag na sa pag-iyak at takot. Nandito ako. Tulungan mo ako. Lalapit na sana ito. Nakita niya ang pag-atubili sa mga mata nito, ang digmaan sa loob ng kanyang kaluluwa. Ngunit sa likod ni Adrian, isang malamig na boses ang pumigil dito. Adrian, hayaan mo siya. Ang boses ni Doña Victoria. Ang ina ng lalaking kanyang pinakamamahal. Parang sinaksak ng libu-libong karayom ang puso ni Eliana. Nakita niya ang pagtulo ng luha sa mata ni Adrian. Nakita niya ang kamay nitong ikinuyom ng mariin. At sa isang iglap, sa isang nakabibinging desisyon, tumalikod ito. Adrian, huwag. Pagmamakaawa niya, ngunit hindi ito lumingon. Narinig niya ang mabigat na pagbagsak ng pinto. Ang kalansing ng trangka na isinasara. Parang gumuho ang mundo ni Eliana. Nabingi ang kanyang mga tainga sa katotohanang mas masakit pa sa paso ng apoy. Ang lalaking nangakong proprotektahan siya sa lahat ng bagay. Ang lalaking ama ng dinadala niya. Ang siyang komandado ng kanyang magiging libingan. Ang isang kamay niya ay kagyat na napahawak sa kanyang tiyan. Ang munting buhay sa loob niya. Ang kanilang anak. Bakit? Bulong niya sa sarili, habang ang mga luha ay humamanghalo sa abo na dumidikit sa kanyang mukha. Adrian, bakit? Wala nang sagot. Tanging ang galit na paglamon ng apoy sa lahat ng natitirang pag-asa. Naramdaman niya ang paghina ng kanyang mga tuhod, ang unti-unting pagbigat ng kanyang talukap. Ang huling imahe sa kanyang isipan ay ang mukha ni Adrian, na dahan-dahang tumatalikod. At sa huling pagkakataon, bago siya lamunin ng dilim, isang pangalan lang ang kanyang naisigaw sa gitna ng apoy at abo. 5 taon ang lumipas. Sa isang modernong gusali sa puso ng Makati, sa entablado ng isang conference hall, isang babae ang nagsasalita ng may kahinahunan at awtoridad. Matikas ang kanyang tindig sa suot niyang puting blazer at ang kanyang boses ay malinaw at puno ng kumpiyansa. Ang pag-asa ay hindi nawawala, sabi niya sa mga taong nakikinig ng mabuti. Minsan, kailangan lang nitong mahanap ang tamang tinig para muling marinig. At iyon ang misyon ng ating foundation. Ang maging tinig para sa mga pinatahimik ng inhustisya. Nagpalakpakan ang mga tao. Ngumiti ang babae, isang nangiting kalmado, isang nangiting nagbibigay inspirasyon. Siya si Serena Cruz, ang founder ng Tinig ng Pag-asa Foundation, isang organisasyong tumutulong sa mga biktima ng maling akusasyon. Pagkatapos ng kanyang talumpati, pinagkaguluhan siya ng mga tao, mga mamamahayag, mga taga-suporta. Bawat tanong ay sinasagot niya ng may talino at sinseridad. Walang bakas ng nakaraan sa kanyang mga mata. Walang bahid ng pait. Ngunit ang namangiting iyon ay isang maskara. Makalipas ang isang oras, sa isang maliit at tahimik na kapihan na malayo sa karamihan, umupo si Serena sa harap ng isang lalaking may edad na.
may salamin sa mata, at may mga guhit na ng karanasan sa mukha. Magaling ang iyong talumpati kanina, Iha, sabi ni Mang Leo habang iniaabot sa kanya ang isang tasa ng kape. Salamat po, Mang Leo, sagot ni Serena. Ang nangiti niya ngayon ay iba na. Mas totoo, pero mas pagod. Nawala na ang kinang sa kanyang mga mata. Napalitan ito ng isang matalim na determinasyon. 5 taon, bulong ni Mang Leo. 5 taon ng paghahanda. Sigurado ka na ba sa susunod na hakbang? Hindi agad sumagot si Serena. Bahagyang hinaplos niya ang isang bahagi ng kanyang braso na natatakpan ng manggas ng kanyang blazer. Isang maliit na guhit. Isang pilat na hindi na kailanman mabubura. Isang paalala. Kailanman ay hindi ako naging mas sigurado, Mang Leo. Sabi niya, ang boses ay may bahid ng lamig na hindi maririnig sa entablado kanina. Sila mismo ang nagbukas ng pinto para sa akin. Inilapag ni Mang Leo ang isang brown envelope sa lamesa. Ang Alcantara Corporation. Sila ang major sponsor ng susunod nating charity gala. Isang malaking pagkakataon para sa foundation, sabi ng matanda, habang tinititigan si Serena. At para sa'yo. Binuksan ni Serena ang envelope. Sa loob, naroon ang isang formal na imbitasyon at ang isang family picture. Ang pamilyang Alcantara. Si Doña Victoria, may ngiti ng isang reyna. Si Camille, ang bunsong kapatid, na mukhang simple. At si Adrian, nakatayo sa tabi ng isang babaeng hindi niya kilala. Isang pilit na ngiti ang nasa kanyang mga labi. Isinara ni Serena ang envelope. Huminga siya ng malalim. Ang hangin ay tila naging yelo sa kanyang baga. Handa ka na ba, Iha? Tanong ni Mang Leo. Ang boses ay puno ng pag-aalala. Ito na ang simula. Tumingin si Serena sa labas ng bintana, sa mga naglalakihang gusali ng syudad. Mga gusaling itinayo sa pera at kapangyarihan, mga gusaling kayang magtago ng napakaraming lihim. Matagal na po akong handa, sagot niya. At nang lumingon siyang muli kay Mang Leo, ang mga mata niya ay nag-aalab. Ang init na minsan ay halos tumupok sa kanya ay naroon na naman. Ngunit hindi na ito apoy ng pagkawasak. Ito ay apoy ng pagtutuos. Ang ballroom ay puno ng liwanag mula sa mga kumukutitap na kamera at mga marangyang chandelier. Amoy ng mamahaling pabango at kapangyarihan ang nangingibabaw sa hangin. Sa harap ng entablado, nakaupo sa isang mahabang lamesa ang pamilya Alcantara, ang larawan ng perpektong tagumpay. Si Doña Victoria, nasa gitna, eleganteng tulad ng isang reyna. Sa kanyang kanan ay si Camille, na may bahagyang kaba sa ngiti, at sa kaliwa, si Adrian, seryoso at tila malayo ang iniisip, katabi ang kanyang asawang, si Katrina. Nang tawagin na ang pangalan ni Serena Cruz, lahat ng mata ay napunta sa kanya. Pumasok siya nang may kakaibang katahimikan. Bawat hakbang ay may bigat, bawat kilos ay may layunin. Simple lang ang kanyang suot, ngunit ang kanyang presensya ay sapat na para mapuno ang buong silid. Nagsimula ang pormalidad. Isa-isang kinamayan ni Serena ang mga nasa lamesa. It's an honor, Doña Victoria, sabi ni Serena. Isang pormal na ngiti ang nasa kanyang labi. The honor is ours, Miss Cruz, sagot ng matanda. Ang mga mata ay matalim. Sinusuri ang bawat pulgada ng pagkatao ni Serena. Sumunod si Camille. I'm so inspired by your work, Miss Cruz. Tawagin mo na lang akong Serena, sabi niya. At sa isang iglap, ang ngiti niya ay naging mas malambot, mas totoo. At pagkatapos, si Adrian, nang maglapat ang kanilang mga kamay, isang kuryente ang tila gumapang sa buong katawan ni Adrian. Ang pakiramdam ng kamay ni Serena, pamilyar, ang amoy ng kanyang pabango, isang alaala mula sa malalim na baul ng nakaraan. Tinitigan niya ang mga mata nito, naghahanap ng sagot sa isang tanong na hindi niya mabigkas. At doon, naramdaman niya iyon. Ang bahagyang pagdiin ng hinlalaki ni Serena
sa kanyang palad. Isang maliit na kilos, isang sikretong senyas na tanging sila lang dalawa ang nakakaalam noon. Bumilis ang tibok ng puso ni Adrian. Nabitawan niya ang kamay nito na parabang napaso. Nagtama ang kanilang mga mata at sa mga mata ni Serena, wala siyang nakitang pagkakakilanlan, tanging lamig at profesionalismo. Mr. Alcantara, sabi lang nito, bago nagpatuloy sa pagkamay sa asawa niyang si Katrina. Nagsimula ang press conference, tuloy-tuloy ang pagsasalita ni Serena, matalino at diretsyo. Ngunit para kay Adrian, ang lahat ng ingay sa paligid ay nawala. Ang tanging nakikita niya ay si Serena. Ang paraan ng pagtaas ng sulok ng labi nito kapag ngumingiti. Ang paraan ng paggalaw ng kanyang mga kamay kapag nagpapaliwanag. Hindi niya maalis ang tingin niya. Napansin ito ni Doña Victoria. Isang bahagyang pagsimangot ang dumaan sa mukha ng matanda bago ito muling ngumiti para sa mga kamera. Nang matapos ang programa, mabilis na kumilos si Adrian. Kailangan niyang makausap si Serena. Kailangan niyang malaman. Hinanap siya ng kanyang mga mata sa nagkakagulong mga tao. Nakita niya itong papalabas ng ballroom. "Sandali!" sabi niya sa asawa niya at mabilis na sumunod. Ngunit pagdating niya sa hallway, wala na ito. Parang isang multo, naglaho na lang bigla. Tanging ang mahinang halimuyak ng pabango nito ang naiwan sa hangin. Napatayo si Adrian sa gitna ng hallway. Litong-lito. Ang kanyang isip ay naglalakbay pabalik sa nakaraan, sa apoy, sa isang sigaw na pinilit niyang kalimutan sa loob ng 5 taon. At sa kanyang pagkalito, isang pangalan ang lumabas sa kanyang mga labi na halos pabulong. "Ellie? Sinong Ellie?" Isang matigas na boses ang bumasag sa kanyang pag-iisip. Lumingon siya. Nakatayo sa likod niya si Katrina, ang kanyang asawa. Ang mga braso ay nakakrus sa dibdib at ang mga mata ay nag-aapoy sa selos at hinala. Kinabukasan, sa opisina ng tinig ng Pag-asa Foundation, nagkita sina Serena at Camille para opisyal na simulan ang pagpaplano para sa charity gala. Ang pag-uusap nila ay nagsimula sa mga numero at listahan. Ngunit dahan-dahang ginabayan ni Serena ang usapan sa isang mas personal na direksyon. "Alam mo, Camille," panimula ni Serena habang inilalatag ang ilang mga case studies ng kanilang mga tinulungan, ang pinakamatinding mga kaso na nahahawakan namin ay yung mga kung saan ang biktima ay pinagtaksilan ng mga taong inaasahan niyang tutulong sa kanya. "Nakakalungkot isipin na may mga ganyang pangyayari," malumanay na sagot ni Camille habang tinitingnan ang mga litrato sa folder. "Meron." Pagpapatuloy ni Serena, ang boses ay kalmado ngunit may bigat. "May isang kwento akong hindi malimutan. Isang sunog sa isang bodega. Katulad ng sa inyo. May isang babaeng empleyado na natrap sa loob. Buntis. Ang masakit, may nakakita raw sa nobyo niya sa labas ng bodega, pero hindi man lang daw sinubukang tumulong." Napatigil sa pag-inom ng kape si Camille. Tumingin siya kay Serena. "Anong nangyari sa babae?" Nagbaba ng tingin si Serena na para bang may inaalalang masakit. Hindi na siya nakalabas. At para pagtakpan ng lahat, pinalabas pa na siya ang may kasalanan sa sunog. Isang hindi maipaliwanag na kaba ang gumapang sa dibdib ni Camille. Pamilyar ang kwento. Masyadong pamilyar. Bakit naman gagawin yun ng nobyo niya? Nagkibit balikat si Serena. Siguro, may mas malaking bagay siyang pinoprotektahan. Pamilya, pera, kapangyarihan. Sinong makapagsasabi? Hindi na nakapagsalita si Camille. Bago sila maghiwalay, may kinuha si Serena mula sa kanyang bag. Isang maliit na silver na hair clip na may disenyong sampagita. "Para sa'yo," sabi ni Serena nang may ngiti. "Nakita ko lang kanina. May naalala kasi akong isang dating kaibigan. Mahilig din siya sa sampagita." Tinanggap ni Camille ang regalo. Maganda ito.
Ngunit habang tinititigan niya ang maliit na bulaklak na pilak, isang lumang alaala ang pilit na kumakatok sa kanyang isipan. Kinagabihan, sa mansyon ng mga Alcantara, hindi mapakali si Camille. Paulit-ulit na tumatakbo sa isip niya ang kwento ni Serena. Nilapitan niya ang kanyang ina na nagbabasa ng isang libro sa sala. "Ma," simula niya ng may pag-aalinlangan. "May naalala lang po ako. Yung sunog po sa bodega natin dati, ano po ba talagang nangyari doon?" Hindi man lang inangat ni Doña Victoria ang kanyang tingin mula sa libro. "Isang aksidente, Camille. Matagal na yon. Bakit mo na itanong?" Ang boses niya ay walang emosyon. "Wala naman po. Naalala ko lang na may namatay daw po doon, yung girlfriend ni Kuya Adrian." Sa pagkakataong yon, mabilis na isinara ni Doña Victoria ang kanyang libro. Ang tunog nito ay malakas sa katahimikan ng sala. Tumingin siya ng diretso kay Camille matingin na Camille at ang mga mata niya ay kasing lamig ng yelo. "Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano, Camille. Ang nakaraan ay nakaraan na. Isang masakit na kabanata na hindi na dapat binubuklat pa," mariing sabi ng matanda. "Tapos na ang usapang iyan." Ang biglaang pagtigas ng boses ng kanyang ina, ang babala sa mga mata nito. Mas lalo lang nitong pinatibay ang pagdududa sa puso ni Camille. May mali. May itinatago ang kanyang pamilya. Hating gabi na. Ang buong bahay ay tahimik na. Dahan-dahang bumangon si Camille mula sa kanyang kama. Nagnakaw siya ng mga hakbang. Tinungo ang pasilyo patungo sa isang pinto sa dulo nito. Ang opisina ng kanyang ina. Pinihit niya ang seradura. Hindi nakalock. Pumasok siya sa madilim na silid. Ang tanging liwanag ay mula sa buwan sa labas ng bintana. Ang amoy ng lumang papel at mamahaling kahoy ang sumalubong sa kanya. Lumapit siya sa malaking filing cabinet. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binabasa ang mga label, mga kontrata, financials, archive. Binuksan niya ang drawer ng archive. Hinanap ng kanyang mga daliri ang isang folder. Isang petsa. 5 taon na ang nakalipas at nahanap niya ito. Isang manipis na folder na may label, Warehouse Incident, Confidential. Nang akma na niyang bubuksan ito, isang tunog mula sa hallway ang nagpatigil sa kanya. Isang kalabog. Sinundan ng mga yabag. Mabibigat na yabag, papalapit. Ang mga yabag ay huminto sa tapat mismo ng pinto ng opisina. Nanigas si Camille. Ang tibok ng kanyang puso ay umaling-awngaw sa kanyang mga tainga, mas malakas pa sa katahimikan ng gabi. Dahan-dahan, sa nanginginig na mga kamay, isinara niya ang drawer, siniguradong walang tunog na malilikha. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Mabilis na nagtago si Camille sa likod ng isang makapal na kurtina, pinipigil ang kanyang hininga. Pumasok si Doña Victoria. Hindi nito binuksan ang ilaw. Sa halip, naglakad ito patungo sa bintana. Tumanaw sa madilim na hardin na para bang may malalim na iniisip. Tumayo ito roon nang halos 1 minuto, isang nakakatakot na siluweta sa liwanag ng buwan. Pagkatapos, walang sabi-sabing tumalikod ito at lumabas, isinarang muli ang pinto. Naghintay pa ng ilang sandali si Camille bago siya lumabas sa kanyang pinagtataguan. Basang-basa ng pawis. Hindi niya nakuha ang folder, ngunit isang bagay ang malinaw sa kanya. Ang folder na iyon ay mahalaga. Kinabukasan, sa almusal, ang katahimikan sa pagitan ni Adrian at Katrina ay mas matalas pa sa kutsilyong ginagamit nila. Nag-enjoy ka ba sa event kagabi? Basag ni Katrina sa katahimikan, hindi nakatingin sa kanya. "You seemed distracted." "Pagod lang ako, Katrina," maikling sagot ni Adrian habang hinahalo ang kanyang kape. "Talaga? O baka may iba kang iniisip? O iba pang pangalan na tinatawag?" Tanong muli ng asawa niya. Ang pait ay hindi maitago sa boses. Hindi sumagot si Adrian. Anong sasabihin niya? Na ang isang babaeng ngayon niya lang nakilala ay nagbalik ng isang multo
na 5 taon na niyang pilit ibinabaon. Samantala, sa kanyang opisina, si Doña Victoria ay may kausap sa telepono. Isang private investigator. Anong ibig mong sabihin na wala kang makita? Malamig na tanong ng matanda. Lahat ng tao ay may tinatagong sikreto, Mr. Tan. Pero malinis po talaga ang record niya, ma'am. Si Serena Cruz ay galing sa isang simpleng pamilya sa probinsya. Ulila na. Nag-aral sa scholarship. Nagtrabaho sa isang NGO sa ibang bansa bago bumalik para itayo ang foundation niya. Walang bahid, paliwanag ng investigador. Masyadong malinis, bulong ni Doña Victoria. Walang taong ganyan kalinis. Sige na, ipagpatuloy mo ang paghahanap. Ibinaba niya ang telepono. Lumapit siya sa isang bonsai tree sa gilid ng kanyang mesa. Kumuha siya ng isang maliit na gunting. May isang sanga na lumalago ng maganda. Ngunit tila hindi akma sa kabuuang anyo ng puno. Walang pag-aalinlangan, pinutol niya ito. Kung minsan, bulong niya sa sarili, habang tinititigan ang nahulog na sanga, kailangang putulin ang sanga na nagiging banta sa paglago ng puno. Kinuha niya muli ang telepono at tumawag sa isa sa mga board member ng isang bangko. Mr. Diaz, kumusta? May ipapakiusap sana ako tungkol sa pondo ng isang foundation. Hindi nagtagal. Naramdaman ni Serena ang epekto. Isang tawag mula sa bangko, ang naaprubahan na sanang pondo para sa isang malaking proyekto ay biglang na-delay dahil sa technical issues. Pagkatapos, nagsimulang kumalat ang mga chismis online, mga bulong-bulungan na nagtatanong kung saan daw talaga napupunta ang donasyon sa tinig ng pag-asa. Nakarating ang balita kay Adrian. Agad niyang kinompronta ang ina. Ma, anong ginagawa ninyo? Bakit ninyo pinapahirapan si Miss Cruz? Galit na tanong niya. Pinoprotektahan ko lang ang pamilya, Adrian. Kalmadong sagot ni Doña Victoria. Hindi natin kilala ang babaeng iyon. Isang beses mo nang muntik sirain ang pangalan natin dahil sa isang babae. Huwag mo nang ulitin. Pero wala siyang ginagawang masama. Tumutulong siya sa mga tao. At ang pagtulong na yan ay maaaring maging isang sandata laban sa atin. Tumaas na ang boses ng matanda. May utang na loob ka sa pamilyang ito, Adrian. At ang tungkulin mo ay protektahan ito, hindi ang isang estranghero. Muli, natalo si Adrian. Ang bigat ng kanyang pagkakasala at ang bigat ng kanyang tungkulin ay parang mga tanikalang humihila sa kanya pababa. Sa opisina ni Serena, abala siya sa pagtawag sa kanyang mga contact para ayusin ang gusot na nilikha ni Doña Victoria. Hindi siya natinag. Inaasahan na niya ito. Ito ay isang laro ng chess at alam niyang gagawin ng reyna ang lahat para protektahan ang kanyang kaharian nang biglang tumunog ang kanyang private na telepono, si Mang Leo. Serena, sabi ng boses sa kabilang linya, may halong pagmamadali. Mang Leo, napatawag po kayo? May problema, sabi nito. Ang investigador ni Victoria. Nagtanong-tanong siya sa lahat ng ospital sa Metro Manila tungkol sa mga biktima ng sunog 5 taon na ang nakalipas. Nanlamig ang buong katawan ni Serena. At, Serena, may problema. Nalaman nila ang tungkol sa St. Jude's Hospital, ang ospital na pinagdalhan sa iyo noon. Ang balita mula kay Mang Leo ay parang isang bombang sumabog sa loob ng perpektong planong itinayo ni Serena. St. Jude's Hospital, ang lugar kung saan siya muling isinilang mula sa abo. Ang lugar na nag-iisa nilang koneksyon sa kanyang nakaraan na hindi pa tuluyang nabubura. Samantala, sa mansyon, ang pagdududa ay hindi na pinatahimik si Camille. Ang takot na naramdaman niya sa opisina ng kanyang ina ay napalitan ng isang desperadong pangangailangan na malaman ang katotohanan. Hindi siya makakakuha ng sagot sa loob ng bahay, kaya't nag-isip siya ng ibang paraan. Naalala niya ang isang pangalan mula sa mga lumang kwento ng kanyang ama, si G. Reyes, ang dating chief accountant
ng Alcantara Corporation, isang taong tapat na nagsilbi sa kumpanya sa loob ng 30 taon bago biglaang magretiro ilang linggo matapos ang sunog. Natagpuan niya ang address nito sa isang lumang direktoryo, isang simpleng bahay sa isang tahimik na subdivision. Nag-doorbell si Camille nang may kabang gumagapang sa kanyang dibdib. Isang matandang lalaki na maputi na ang buhok ang nagbukas ng pinto. Ang dating matikas na tindig ay tila nabawasan na ng panahon. "Ginoong Reyes?" tanong ni Camille. Ang mga mata ng matanda ay nanlaki ng bahagya nang makilala siya. "Miss Alcantara, anong ginagawa mo rito? Maaari po ba tayong mag-usap sandali? Tungkol po sa kumpanya, noong dati." Pakiusap ni Camille. Pinasok siya ng matanda, ngunit halata ang pag-aalinlangan nito. Sa loob ng maliit na sala, ipinakita ni Camille ang isang kopya ng financial report na nakuha niya online. Isang pampublikong dokumento, ngunit may isang linya doon na nakakuha ng kanyang pansin. "Dito po," turo ni Camille, isang malaking halaga ang inilabas isang araw pagkatapos ng sunog. Nakalagay po, "Crisis Management Expense." "Pwede niyo po bang sabihin sa akin kung para saan ito?" Namutla si G. Reyes. Kinuha nito ang kanyang salamin at kunwaring pinunasan, umiiwas sa tingin ni Camille. "Matagal na yon, iha. Hindi ko na matandaan ang mga detalye." "Please po," pagpupumilit ni Camille. Ang boses ay nagsusumamo. "Alam kong may alam kayo. Ang pamilya ko, may itinatago ba sila?" Ang takot sa mga mata ng matanda ay hindi maitatago. Umiling ito. "Wala akong pwedeng sabihin, iha. Malaki ang utang na loob ko sa papamilya ninyo." Hindi na nagpumilit pa si Camille. Ang sagot ay nasa katahimikan na ni G. Reyes. Nasa panginginig ng mga kamay nito. Umalis si Camille na may bigat sa puso. Habang nagmamaneho pa uwi, ipinarada niya ang sasakyan sa gilid ng daan. Ang katotohanang unti-unti niyang natutuklasan ay parang isang lason. Ang pamilyang kanyang iginagalang, ang inang kanyang tinitingala, ay may kakayahang gumawa ng isang bagay na napakadilim. Umubob siya sa manibela. Ang mga balikat ay nanginginig sa pagitan ng takot at pagkadismaya. Sa sandaling iyon, tumunog ang kanyang telepono. Isang text message mula sa isang numerong hindi rehistrado. Binuksan niya ito. 2 salita lang ang nakasulat, ngunit sapat na yon para mapatindig ang lahat ng balahibo sa kanyang katawan. "Mag-ingat ka." Tumingin si Camille sa paligid. Ang mga nagdaraang sasakyan, ang mga taong naglalakad. Sino ang nagpadala nito? Paano niya nalaman? Pagkatapos ng ilang segundo, isa pang mensahe ang dumating mula sa parehong numero. "Alam ko ang hinahanap mo at alam kong natatakot ka. Pero mas may dapat kang katakutan kung mananahimik ka." Napatingin si Camille sa kanyang telepono. Ang puso niya'y kumakarera. Ang taong ito, kakampi ba siya o kaaway? Ang mga araw ni Adrian ay naging isang walang katapusang pag-ikot ng mga pagpupulong, peking ngiti, at malamig na hapunan kasama ang kanyang asawa. Ngunit ang kanyang mga gabi ay para kay Eliana. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, ang nakikita niya ay ang mukha ni Serena Cruz, at sa likod ng mukhang iyon, ang multo ng isang babaeng nagmamakaawa sa gitna ng apoy. Ang mga tanong ay walang tigil na bumabagabag sa kanya. Posible ba? Siya na nga ba yon? At kung oo, paano? Isang gabi, hindi na niya nakayanan. Imbes na umuwi, iniba niya ang direksyon ng kanyang sasakyan. Nagpatakbo siya ng walang tiyak na patutunguhan hanggang sa namalaya na lang niya ang sarili sa isang pamilyar na lugar. Isang makitid na kalye. Mga bahay na magkakadikit. Sa dulo nito, naroon ang isang maliit na karinderya. Sarado na ngunit ang signboard ay naroon pa rin. Lutong bahay ni Aling Martha. Dito sila madalas kumain ni Eli. Ipinark niya ang kanyang mamahaling kotse sa gilid.
Isang bagay na hindi nababagay sa simpleng lugar na yon. Bumaba siya. Ang hangin ay amoy ng usok mula sa mga nag-iihaw at tawanan, mula sa mga naglalaro ng basketball sa malapit. Isang pinto ang bumukas sa kanyang isipan. Flashback. Nakatayo sila sa harap ng karinderya. Gabi. Si Eliana, suot ang isang simpleng bestida, ay nakangiti habang isinusubo kay Adrian ang isang piraso ng fishball. Masarap, di ba? Sabi nito. Ang mga mata ay nagniningning. Tumango si Adrian. Ngumunguya. Basta ikaw ang kasama ko, lahat masarap. Hinawakan ni Eliana ang kanyang kamay. Naiisip ko, balang araw, magtatayo rin tayo ng sarili nating karinderya. Simple lang. Tapos, magkakaroon tayo ng 100 anak. Biro nito. Natawa si Adrian. Grabe, 100 talaga. Baka malugi ang karinderya natin sa kanila pa lang. Okay lang, sabi ni Eliana habang isinasandal ang ulo sa balikat ni Adrian. Basta magkakasama tayo. Kahit anong mangyari, Adrian. Kahit anong mangyari, hahanapin kita. Pangako yan. End of flashback. Pangako yan. Ang mga salitang iyon ay umaling-awngaw sa kasalukuyan, isang sirang pangako na sumusumbat sa kanya. Sumandal si Adrian sa pader ng karinderya. Ang bigat ng 5 taon ay biglang bumagsak sa kanyang mga balikat. Doon, sa ilalim ng isang nag-iisang poste ng ilaw, ang matipuno at makapangyarihang Adrian Alcantara ay gumuho. Napaupo siya sa bangketa, isinubsob ang kanyang muka sa kanyang mga palad at humagulgol na parang isang bata. Umuwi siyang lasing. Naabutan niya ang kanyang ina sa sala, naghihintay. Saan ka galing? Tanong ni Doña Victoria. Ang boses ay matigas. Huwag ngayon, ma. Please, sabi ni Adrian. Diretso siyang naglakad papuntang hagdan. Dahil na naman ba sa babaeng yon? Humabol ang ina. Kay Serena Cruz? Adrian, ano ba ang nakikita mo sa kanya? Ginugulo niya ang isip mo. Huminto si Adrian sa pag-akyat. Dahan-dahan siyang lumingon at sa unang pagkakataon, ang mga mata niya ay hindi nagpakita ng takot o pagsunod. Nagpakita ito ng galit. Kayo! Sigaw niya ang boses ay basag. Kayo ang may kasalanan nito. Kung hindi niyo ako pinilit noon, kung hindi niyo ako ginawang duwag, sana. Hindi niya natapos ang sasabihin. Napasuntok na lang siya sa pader. Natigilan si Doña Victoria, ngunit mabilis itong nakabawi. Ginawa ko lang ang kailangan para iligtas ang pamilyang ito. Isang pamilya na nagbigay sa iyo ng lahat. Muli, ang bigat ng utang na loob. Tinalikuran ni Adrian ang ina at nagmamadaling umakyat sa kanyang silid. Iniwan ang isang basag na katahimikan sa kanilang pagitan. Sa loob ng kanyang kwarto, kinuha niya ang kanyang telepono. Hinanap niya ang numero ni Serena Cruz sa direktoryo ng foundation. Tinitigan niya ito. Anong sasabihin niya? Anong karapatan niyang tumawag? Ngunit ang alak at ang desperasyon ay mas malakas. Pinindot niya ang call button. Nagring ito. 1, 2. Sa kanyang kalasingan at kawalan ng pag-asa, minaneho niya ang kanyang sasakyan. Mabilis. Walang direksyon. Hanggang sa huminto siya sa harap ng isang pamilyar na gusali. Ang gusali ng tinig ng Pag-asa Foundation. Gabi na. Tanging ang ilaw na lang sa isang bintana sa itaas ang bukas. Ang opisina ni Serena. Tumingala siya roon na parang isang debotong naghahanap ng himala sa isang simbahan. Kinuha niya muli ang kanyang telepono. Nanginginig ang kanyang mga daliri. Tinawagan niya itong muli. Nanginginig ang kamay ni Adrian habang hawak ang telepono. Nagring ito ng 3 beses bago may sumagot. Hello? Ang boses ni Serena. Kalmado. Propesyonal. Ellie. Bulong ni Adrian, ang pangalan ay kusang lumabas sa kanyang mga labi. Ikaw ba yan? Isang sandali ng katahimikan sa kabilang linya.
Katahimikang mas mabigat pa sa isang sigaw. You must be mistaken, Mr. Alcantara. Sagot ni Serena. Ang boses ay nanatiling malamig at walang emosyon. Gabi na. Kung may kinalaman ito sa foundation, maaari nating pag-usapan bukas. Huwag mong ibaba. Pagmamakaawa ni Adrian, ang boses ay basag na. Alam kong ikaw yan. Ang boses mo, ang mga mata mo. Please, sabihin mo sa akin. Ano ang gusto mong marinig, Mr. Alcantara? Tanong ni Serena. Na ang nakaraan ay bumabalik para singilin ang mga may utang. Na ang mga lihim ay hindi din nananatiling nakatago, magpakailanman. Bawat salita ay parang isang patalim na tumatarak sa puso ni Adrian. Patawarin mo ako. Halos hindi na marinig na bulong niya. Eli, patawarin mo ako. Hindi ako ang kailangan mong hininga ng tawad, sagot ni Serena. Ang hustisya ay parang gamot, Mr. Alcantara. Mapait pero kailangan para sa paghilom at panahon na para harapin ninyo ang pait na yon. At ibinaba na niya ang telepono. Naiwan si Adrian sa loob ng kanyang kotse, nakatingala sa bintana ng opisina ni Serena, talunan at wasak. Sa kanyang opisina, ibinaba ni Serena ang telepono. Napahawak siya ng mahigpit sa gilid ng kanyang lamesa. Ang kanyang mga buko ay namumuti. Ang pakikipag-usap dito, mas masakit kaysa sa inaakala niya. Ngunit wala nang atrasan. Alam niyang wasak na si Adrian. Ngayon na, ang tamang panahon para sa susunod na hakbang. Kinuha niya ang kanyang burner phone at nag-type ng mensahe para kay Camille. Kailangan nating magkita. Bukas, mag-isa ka lang. Kinabukasan, sa isang tahimik na sulok ng isang parke, nagkita ang dalawa. Si Camille ay balisa, lumingalinga sa paligid. Si Serena ay dumating na kalmado, na para bang isa lang itong ordinaryong pag-uusap. Sino ka ba talaga? Diretsong tanong ni Camille. Isa lang akong taong gustong malaman mo ang katotohanan. Sagot ni Serena. Inilabas niya ang isang maliit na digital recorder. Alam kong nagdududa ka. Alam kong natatakot ka. Pero kailangan mong marinig ito. Ipinindot niya ang play. Sa simula, puro static. Pagkatapos, isang boses ng lalaki ang narinig. Medyo garalgal. Recording, boses ng lalaki. Chief, may isa pang tao sa loob ng bodega. Babae, kailangan nating bumalik. Boses na mas matanda. Wag na. Delikado na. At iyon ang utos. Boses ng lalaki. Utos? Kaninong utos? At pagkatapos, isang boses ng babae ang narinig. Malinaw. Malamig. Walang bahid ng pag-aalinlangan. Boses ni Doña Victoria. Hayaan niyo na ang babaeng yan. Get out of there. Now. Recording ends. Nabitawan ni Camille ang kanyang bag. Ang mga gamit niya ay kumalat sa damuhan. Ang kanyang mukha ay namutla na parang naubusan ng dugo. Tumingin siya kay Serena. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwalang pangingilabot. Saan? Saan mo nakuha yan? Nanginginig niyang tanong. Ang boses na yon ay ang boses ng isang bombero na nakonsensya. Sabi ni Serena, ang mga mata ay nakatitig kay Camille. Ang tanong, Camille, ay hindi kung saan ko ito nakuha. Ang tanong ay, ngayong narinig mo na, ano ang gagawin mo? Umuwi si Camille na parang isang kaluluwang nawawala sa sarili. Ang boses ng kanyang ina sa recording ay paulit-ulit na tumutunog sa kanyang isipan. Ang kasinungalingang ipinagtanggol niya sa buong buhay niya ay gumuho sa isang iglap. Naabutan niya ang kanyang kuya Adrian sa library. Nakaupo sa dilim, hawak ang isang baso ng alak. Wasak din. Nilapitan niya ito. Hindi siya nagsalita. Inilabas lang niya ang recorder at inilagay sa lamesa sa harap ni Adrian. Kuya! Sabi niya. Ang boses ay halos pabulong na sa pag-iyak. Totoo ba to? Ipinindot niya ang play. Muling umalingaw-ngaw sa silid ang usapan mula sa nakaraan. Ang utos, ang malamig na boses ng kanilang ina.
Nanigas si Adrian sa kanyang upuan. Ang baso ay nahulog mula sa kanyang kamay at nabasag sa sahig, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang kanyang mukha ay naging puting-puti na parang papel. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot at sa muling pagbuhay ng kasalanang matagal na niyang ibinaon. Camille, sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng library. Pumasok si Doña Victoria, may dalang isang folder. Adrian, kailangan nating pag-usap. Natigil siya. Nakita niya ang kanyang dalawang anak. Nakita niya ang basag na baso sa sahig. Nakita niya ang digital recorder sa lamesa. At narinig niya ang sarili niyang boses mula rito. Isang multo mula sa nakaraan na bumalik upang wasakin ang lahat. Ang katahimikan sa loob ng library ay mas matalas pa sa mga bubog ng basag na baso sa sahig. Ang huling salita mula sa recording ay nanatiling nakabitin sa hangin. Isang akusasyon na hindi maitatanggi. Si Doña Victoria ang unang nakabawi. Ang gulat sa kanyang mukha ay mabilis na napalitan ng isang maskara ng malamig na galit. Naglakad siya papasok. Ang bawat hakbang ay mabigat at may awtoridad. Hindi niya pinansin ang recorder. Sa halip, ang kanyang mga mata ay direktang tumusok kay Camille. Saan mo nakuha yan? Tanong niya. Ang boses ay mapanganib na kalmado. Nagsimulang umiyak si Camille. Totoo po ba? Kayo po ba talaga ang... Hindi niya kayang tapusin ang tanong. Huwag na huwag mong itutuloy yan. Putol ni Doña Victoria. Hindi siya sumigaw. Mas malala pa roon. Ang boses niya ay isang bulong na puno ng yelo. Pagkatapos ng lahat ng ibinigay ko sa'yo, sa pamilyang ito ang isusukli mo. Isang pagdududa na hatid ng isang estranghero. Hindi po ito tungkol sa kanya, sigaw ni Camille. Sa wakas ay nakahanap ng tapang sa gitna ng kanyang mga luha. Tungkol po ito sa katotohanan. May namatay na tao, ma. At nagdadalang tao pa siya. At mukhang hinayaan lang natin siyang mamatay. Isang malutong na sampal ang dumapos sa pisngi ni Camille. Napasinghap si Adrian. Ma, tama na. Ngunit hindi nakinig si Doña Victoria. Ang kanyang atensyon ay nakatuon lamang sa bunsong anak na ngayon ay itinuturing niyang isang ahas. Wala kang alam sa mga sasakripisyong ginawa ko para sa pamilyang ito. Singal niya. Ang ginagawa mo ay pagtataksil, Camille. Inilalagay mo sa panganib ang lahat ng pinaghirapan natin. Ang pinaghirapan natin? Hindi makapaniwalang sagot ni Camille. Hawak ang namumulang pisngi. O ang mga kasalanang pilit nating itinatago? Iyon na ang huling salita. Nakita ni Doña Victoria na nawala na sa kanya ang kontrol sa anak. Ang kanyang muka ay naging kasing tigas ng bato. Akin na ang cellphone mo, utos niya. Ano po? Akin na, sabi. Kinuha niya ang kamay ni Camille at sa pilitang kinuha ang telepono nito. At ang laptop mo, lahat. You are grounded. Hindi ka lalabas ng bahay na ito. Hindi ka makikipag-usap kahit kanino hanggat hindi ka natututong umintindi kung nasaan ka lumingon. Hindi niyo po pwedeng gawin to. Ako ang ina mo at sa ilalim ng pamamahay na ito, ako ang masusunod. Tumingin si Doña Victoria kay Adrian na nakatayo lang doon, paralisado sa pagitan ng pagtatanggol sa kapatid at sa takot sa ina. At ikaw, sabi niya kay Adrian, ang boses ay puno ng pagbabanta. Ayusin mo ang sarili mo dahil kung hindi, isusunod kita. Pagkatapos ay tumalikod na si Doña Victoria at nagmarch sa palabas ng library, dala ang telepono ni Camille. Naiwan ang magkapatid sa isang nakabibinging katahimikan. Lumapit si Adrian kay Camille na ngayon ay umiiyak na nang walang tunog. Camille, I'm sorry. Bakit kuya? Tanong nito. Ang boses ay puno ng sakit. Bakit hinayaan mong mangyari ang lahat ng ito? Walang maisagot si Adrian. Kinulong si Camille sa kanyang silid. Isang bantay ang inilagay ni Doña Victoria sa labas ng pinto. Para siyang isang prinsesa na naging bilanggo sa sarili niyang palasyo. Ngunit ang ginawa ng kanyang ina
ay hindi pumatay sa kanyang determinasyon. Bagkus, mas lalo pa itong nagpaalab. Kailangan niyang makalabas. Kailangan niyang makausap si Serena. Kailangan niyang itama ang mali. Sa gitna ng gabi, may kumatok ng mahina sa kanyang pinto. Hindi ang bantay. Ito ay si Yaya Nita, ang kanilang kasambahay na nag-alaga sa kanya mula pagkabata. "Anak, kumusta ka?" Bulong ng matanda. "Yaya?" Umiiyak na, sabi ni Camille. "Kailangan ko po ng tulong niyo." May inabot si Camille sa matanda. Isang maliit na bagay na nakabalot sa panyo. "Yaya, please po. Kailangan niyo pong maibigay ito kay Serena Cruz ng tinig ng pag-asa. Huwag na huwag niyo pong hahayaang may ibang makakita." Tumingin si Yaya Nita sa mga mata ni Camille. Nakita niya ang desperasyon doon. Ngunit nakita rin niya ang katotohanan. Tumango ang matanda. "Makakaasa ka, anak." Kinabukasan, isang babaeng may edad, suot ang uniforme ng kasambahay, ang lumabas sa gate ng mansyon ng mga Alcantara para sa kanyang day off. Sa loob ng kanyang bayong, sa ilalim ng mga gulay, nakatago ang isang maliit na USB flash drive. Nang gabing iyon, dumating ito sa mga kamay ni Serena. "Anong laman niyan?" tanong ni Mang Leo. Isinaksak ni Serena ang USB sa kanyang laptop. Nagbukas ang mga files, mga kopya ng mga dokumento, mga larawan, mga private emails, lahat ng nakatagong ebidensya na naipon ni Camille sa loob ng ilang linggo niyang pag-iimbestiga. "Nandyan daw po ang lahat ng kailangan niyo, ma'am," sabi ni Yaya Nita bago umalis. Tumingin si Serena sa screen sa dami ng impormasyon na nasa harap niya. Ito na. Ito na ang mga bala na kailangan niya para sa huling laban. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ang pagtataksil ni Doña Victoria sa sarili nitong anak, ang siyang magiging dahilan ng kanyang pagbagsak. Ang mga sumunod na araw ay ginugol ni Serena at Mang Leo sa loob ng kanilang war room. Isang maliit na apartment na puno ng mga whiteboard, dokumento at tasa ng kape. Pinagtagpi-tagpi nila ang bawat piraso ng ebidensya mula sa USB ni Camille at sa mga impormasyong matagal na nilang inipon. Ang laman ng USB ay higit pa sa kanilang inaasahan. Naroon ang mga bank statement na nagpapakita ng malaking paglilipat ng pera sa account ng hepe ng bumbero, ilang araw matapos ang sunog. Naroon ang mga email ni Doña Victoria sa kanilang abogado, nagtatanong kung paano patahimikin ang isang empleyado. Naroon ang orihinal na report ng insidente na malinaw na iba sa report na inilabas sa publiko. Si Camille ay isang matalinong investigador. "Ito na," sabi ni Mang Leo, habang tinitingnan ang timeline na kanilang binuo sa whiteboard. Kumpleto na ang kwento, mula sa motibo hanggang sa pagtatakip. Tumango si Serena, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi nakatingin sa board. Nakatingin ito sa labas ng bintana, sa malayo. Ang kailangan na lang natin ay ang tamang entablado. At alam na nila kung ano ang entabladong yon, ang Golden Heart Charity Gala, ang taunang pagdiriwang kung saan pararangalan ng pinakamataas na lipunan ang kanilang mga pilantropo. At ngayong taon, ang pinakamalaking parangal, ang Lifetime Achievement Award for Philanthropy, ay igagawad kay Doña Victoria Alcantara. Ito ang perpektong gabi. Ang gabi ng kanyang pinakamalaking karangalan ay magiging gabi rin ng kanyang pinakamalaking kahihiyan. Samantala, sa mansyon, ang buhay ay isang malamig na bilangguan. Si Camille ay nananatiling nakakulong sa kanyang silid. Si Adrian naman ay parang isang anino. Sinusunod ang bawat utos ng ina, ngunit ang kanyang kaluluwa ay matagal nang wala. Roon, isang gabi, sa pamamagitan ulit ni Yaya Nita, nakatanggap si Adrian ng isang maikling sulat mula kay Camille. "Kuya, may gagawin si Serena sa gabi ng gala. Alam kong natatakot ka. Ako rin. Pero mas natatakot akong mabuhay sa kasinungalingan habang buhay. Ito na ang huling pagkakataon natin para itama ang lahat. Nasa sayo na kung anong pipiliin mo." Hawak ni Adrian ang sulat. Ang papel ay halos malukot
sa higpit ng kanyang pagkakahawak. Ang mga salita ng kanyang kapatid ay tumagos sa huling pader ng kanyang kaduwagan. Dumating ang gabi ng gala. Ang buong bulwagan ay isang dagat ng mga kumikinang na alahas at mga pekeng ngambang ngiti. Si Doña Victoria ay nasa sentro ng lahat, tinatanggap ang bawat pagbati na may ngiti ng isang reyna. Si Adrian ay nasa tabi niya. Ang kanyang tuxedo ay parang isang baluting masyadong mabigat. Ang kanyang mukha ay isang blankong maskara. Si Camille ay pinayagang sumama, ngunit may dalawang bantay na hindi lumalayo sa kanya. Tinitiyak na wala siyang gagawing anuman. Sa isang control room sa itaas ng ballroom, si Serena at Mang Leo ay naghahanda. Inilagay ni Serena ang isang USB sa laptop na konektado sa malaking screen ng entablado. Handa na ang lahat. Tumingin si Serena sa monitor. Nakikita niya ang close-up shot ng mukha ni Doña Victoria, masaya at nagagalak. Ang mukha ng babaeng kumuha ng lahat sa kanya. Naramdaman ni Mang Leo ang tensyon sa kanya. Inilagay niya ang kanyang kamay sa balikat ni Serena. Pagkatapos nito, mahinang tanong ng matanda, "Ano ang plano mo sa buhay mo?" Natigilan si Serena. Sa loob ng 5 taon, ang tanging laman ng kanyang isip ay ang paghihiganti, ang pagkuha ng hustisya. Hindi niya kailanman inisip kung ano ang mangyayari sa araw. Pagkatapos, "Hindi ko pa po alam," aminado niya. "Kung gayon," sabi ni Mang Leo, "panahon na para simulan mong isipin." Sa entablado, nagsimula na ang programa. Tinawag na ang pangalan ni Doña Victoria Alcantara. Tumayo ang lahat at nagpalakpakan. Umakyat si Doña Victoria sa entablado kasama ang kanyang pamilya. Kinuha niya ang tropeyo. Humarap siya sa mikropono, handa nang magbigay ng kanyang talumpati. Ang ilaw ay nakatutok sa kanya. Sa control room tumingin si Serena sa monitor. Nakita niya ang ngiti sa mukha ni Doña Victoria. Huminga siya ng malalim. Pilit pinapakalma ang kumakabog niyang dibdib. Inangat niya ang kanyang kamay. Ang kanyang daliri ay ilang pulgada na lang ang layo mula sa play button. Ito na, ang huling pagtutuos. "Maraming salamat sa karangalang ito," panimula ni Doña Victoria. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong ballroom. "Ang lahat ng ito ay hindi ko makakamit kung wala ang suporta ng aking pamilya at ang tiwala na ibinigay ninyo sa Alcantara Corporation." Habang nagsasalita siya, isang senyas ang ibinigay ni Serena. Ang malaking screen sa likod ni Doña Victoria na dapat sana ay magpapakita ng isang video tribute para sa kanya, ay biglang nag-itim. Napatigil sa pagsasalita si Doña Victoria. Nagkaroon ng bulungan sa mga manonood. At pagkatapos, isang boses ang narinig mula sa mga speaker. Isang boses na garalgal, puno ng takot. Ang boses ng bumbero mula sa recording. "Chief, may isa pang tao sa loob ng bodega. Babae." Nanlaki ang mga mata ni Doña Victoria. Napalingon siya sa screen, ngunit huli na ang lahat. Ang kanyang pinakatatagong lihim ay ipinaparinig na sa buong alta sosyedad. Sumunod ang kanyang boses, malinaw at malupit. "Hayaan niyo na ang babaeng iyan. Get out of there. Now." Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig mula sa mga manonood. Ang bulungan ay naging isang malakas na ugong, ngunit hindi pa doon natapos. Sunod na lumabas sa screen ang isang video. Isang video ng umiiyak na si G. Reyes, ang dating accountant. Palihim itong kinuhanan ni Mang Leo, ilang araw na ang nakalipas. "Pinilit nila akong pekehin ang mga report," sabi ng matanda sa video. Ang mga luha ay tumutulo sa kanyang pisngi. May malaking perang ibinayad para manahimik ang lahat ng sangkot. Utos ni Doña Victoria. Sumunod na ipinakita ang mga kopya ng mga bank statement, ng mga pekeng dokumento, ng orihinal na police report. Bawat isa ay parang isang pako na ipinupukpok sa kabaong ng reputasyon ng mga Alcantara. Sa entablado, ang pamilya
ay parang mga estatwang nagyelo. Si Camille ay tahimik na umiiyak. Si Doña Victoria, sa unang pagkakataon, ay hindi makapagsalita. Ang kanyang mukha ay namumutla. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hawak ang tropeo. Sinubukan niyang ngumiti. Sinubukang sabihing isa itong paninira lamang, ngunit walang boses na lumabas sa kanya. Ang video ay natapos sa isang simpleng tanong na nakasulat sa itim na screen. Ito ba ang tunay na kahulugan ng pagtulong? Nang matapos ang video, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa buong ballroom. Napakatinik. Maaari mong marinig ang pagbagsak ng isang karayom. Pagkatapos, isang bulong. Sumunod ang isa pa, hanggang sa ang buong silid ay napuno na ng mga nag-uusap na tinig, mga mapanghusgang tingin, mga nagbubulungang akusasyon. Ang mga kamera na kanina lang ay kumukuha ng larawan ng kanyang tagumpay. Ngayon ay kumukuha na ng larawan ng kanyang pagbagsak. Sa gitna ng kaguluhan, isang tao ang gumalaw, si Adrian. Dahan-dahan siyang lumapit sa mikropono na naiwan ni Doña Victoria. Nanginginig ang kanyang mga kamay, basa ng pawis ang kanyang noo. Ngunit sa kanyang mga mata, may isang bagong determination. Ang determinasyon ng isang taong wala nang natitirang babalikan, kaya't ang tanging daan na lang ay pasulong. Tumingin siya sa mga manonood, sa mga kamera, sa buong mundong nakamasid sa kahihiyan ng kanyang pamilya. Huminga siya ng malalim. Mayroon, nagsimula siya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa simula. Mayroon akong kailangang aminin. Lahat ng mata, lahat ng kamera ay napako sa kanya. Ang buong ballroom ay muling natahimik, naghihintay sa huling dagok na tuluyang magpapaguho sa pangalan ng mga Alcantara. Ang lahat ng napanood ninyo, pagpapatuloy ni Adrian, ang kanyang boses ay unti-unting nagkakaroon ng lakas. Ay totoo, isang kolektibong singhap ang muling narinig. Si Doña Victoria ay napahawak sa kanyang dibdib na para bang inatake sa puso, ngunit walang sino man ang lumapit para tulungan siya. Lahat ay nakatingin kay Adrian. 5 taon na ang nakalipas. Sabi niya, hindi na tinitingnan ng audience, kundi nakatingin sa kawalan, na para bang muling binabalikan ang gabing iyon. Nagkaroon ng sunog, at sa loob ng sunog na yon ay ang babaeng pinakamamahal ko, si Eliana Santos. Sa unang pagkakataon, binigkas niya ang pangalan sa publiko. Buntis siya noon. Dala-dala ang aming anak. Nakita ko siya. Narinig ko ang kanyang mga sigaw. Ngunit, napalunok si Adrian. Ang kanyang lalamunan ay tila may bumabarang tinik. Ngunit wala akong ginawa. Iniwan ko siya. Dahil sa takot. Dahil sa utos. Dahil sa kaduwagan ko. Ang pag-aamin ay parang isang mabigat na tanikalang inalis mula sa kanyang kaluluwa. Ang aking ina, si Doña Victoria Alcantara, ang nag-utos na pabayaan siya para pagtakpan ng isang business deal na maglalagay sa kumpanya sa alanganin. Pinalabas naming aksidente ang lahat. Pinalabas naming si Eliana ang may kasalanan. Nilinis namin ang aming mga pangalan gamit ang pera at kapangyarihan. Tumingin siya sa kanyang ina, na ngayon ay nakaupo na sa sahig. Ang makeup ay kumalat na dahil sa mga luha ng pagkatalo. Patawad ma, pero tapos na ang pagsisinungaling. Pagkatapos ay tumingin siya ng diretso sa isang security camera na para bang alam niyang may isang taong nanonood sa kabilang dulo. Ellie, Serena, kung nasaan ka man, patawad. Alam kong hindi sapat, pero ito lang ang kaya kong gawin. Ang sabihin ang buong katotohanan. At sa sandaling iyon, ang mga pinto ng ballroom ay bumukas. Pumasok ang mga pulis. Ang gabi ng selebrasyon ay naging isang crime scene. Sa control room, tahimik na pinanood ni Serena ang lahat. Nang bumagsak sa sahig si Doña Victoria, wala siyang naramdamang tuwa. Nang umamin si Adrian, wala siyang naramdamang tagumpay. Ang naramdaman niya ay
Isang nakabibinging katahimikan sa loob ng kanyang puso. Isang malawak na kapatagan ng kawalan. Tapos na. Umalis na tayo? Sabi niya kay Mang Leo, sabay patay sa monitor. Hindi na nila tinignan pa ang kaguluhan, habang ang pamilya Alcantara ay kinukuyog ng mga media at iniimbestigahan ng mga pulis. Si Serena ay tahimik na lumabas sa isang service exit. Nagsisimula ng umambon. Tumayo siya sa ilalim ng madilim na langit. Hinahayaan ang maliliit na patak ng ulan na bumasa sa kanyang mukha. Naramdaman niya ang isang mainit na likido na dumadaloy sa kanyang pisngi. Inangat niya ang kanyang kamay para hawakan ito. Luha. Umiiyak siya. Ngunit ang pag-iyak na ito ay iba. Hindi ito ang pag-iyak ng pait, ng galit, o ng lungkot na naranasan niya sa loob ng 5 taon. Ito ay pag-iyak ng paglaya. Isang pag-iyak na naguhugas sa lahat ng dumi ng nakaraan. Ang hustisya ay naibigay na, ngunit ang sugat naroon pa rin. Lumipas ang ilang linggo. Ang iskandalo ng mga Alcantara ang naging laman ng lahat ng balita. Si Doña Victoria ay nakakulong, nahaharap sa maraming kaso. Ang kumpanya nila ay bumagsak. Si Camille ay tumestigo laban sa sarili niyang ina. Isang araw, habang inaayos ni Serena ang mga dokumento sa kanyang opisina, isang sulat ang dumating para sa kanya. Galing sa City Jail, binuksan niya ito. Ang sulat kamay ay pamilyar. Galing kay Adrian, hindi niya ito agad binasa. Hinawakan niya lang ang papel, ang kanyang mga daliri ay bahagyang nanginginig. Handa na ba siyang harapin ang mga huling salita mula sa lalaking minsan niyang minahal at kinamuhian ng sabay? Isang linggo pang nakatago ang sulat sa drawer ni Serena bago niya napagdesisyunang basahin ito. Maikli lang ang nakasulat. Hindi ito humihingi ng tawad. Hindi ito nagpapaliwanag. Ito ay isang paalam. Serena, panimula ng sulat. Hindi ko alam kung si Elay pa rin ba ang sinusulatan ko o isang bagong tao na. Siguro pareho. Walang araw sa loob ng 5 taon na hindi ko pinagsisihan ng gabing iyon. Alam ko, huli na ang lahat para doon. Tinanggap ko na ang parusa para sa kasalanan ko. Hindi ko hinihiling ang kapatawaran mo. Hindi ko yon deserve. Ang tanging hiling ko lang ay sana, balang araw, mapatawad mo ang sarili mo. Maging malaya ka. Yun lang. Adrian. Pagkatapos basahin ang sulat, walang luhang pumatak mula sa mga mata ni Serena. Tanging isang malalim na paghinga lang ang kanyang pinakawalan. Isang linggo pa ang lumipas bago siya nagpasyang pumunta. Ang visiting area ng City Jail ay maingay at masikip, malayo sa marangyang mundo na dating ginagalawan ni Adrian Alcantara. Nakita niya itong naglalakad papalapit, suot ang kulay kahel na uniforme ng bilanggo. Mas payat ito ngayon at may mga guhit na ng pagod at pagsisisi sa kanyang mukha. Umupo ito sa kabilang panig ng salamin na naghahati sa kanila. Kinuha nila pareho ang telepono. Salamat sa pagdating mo, sabi ni Adrian. Ang boses ay bahagyang paos. Tumango lang si Serena. Magulo ang isip ko nung gabing tumawag ako sa'yo. Pagpapatuloy ni Adrian na para bang kailangan niyang ipaliwanag ang sarili. Pero hindi yun excuse sa lahat ng ginawa ko. Alam ko, simpleng sagot ni Serena. Tumingin si Adrian sa kanya, sa mga mata ng babaeng minsan niyang sinaktan ng lubos. Nagalit ka ba sa akin? Oo, aminado ni Serena. Nagalit ako. Nasaktan. Halos mamatay ako sa galit at sakit. Sa loob ng 5 taon, iyon ang nagpalakas sa akin. At ngayon? Ngayon. Tumingin si Serena sa kanilang mga refleksyon sa salamin. 2 taong winasak ng nakaraan. Ngayon, natututo na akong pakawalan ang galit na yon. Hindi para sa'yo, Adrian, kundi para sa akin. Isang matagal na katahimikan ang namagitan sa kanila. Hindi ito isang katahimikang hindi komportable, kundi isang katahimikang puno ng mga salitang hindi na kailangang bigkasin.
Ang pagtanggap. Ang pagsasara ng isang kabanata. Kamusta na si Camille? Tanong ni Serena. Sinusubukan niyang bumangon. Sagot ni Adrian. Mahirap, pero malakas siya. Mas malakas kaysa sa akin. Alam ko, oras na. May gwardiyang sumenyas na tapos na ang dalaw. Tumayo si Adrian. Serena? Adrian? Putol ni Serena. At sa unang pagkakataon, isang maliit at halos hindi mahahalata na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangiting hindi na puno ng pait. Sana mahanap mo rin ang kapayapaan mo. Iyon lang, walang paalam, walang mag-iingat ka. Tanging isang simpleng hiling. Tumalikod na si Serena at nagsimulang maglakad palayo. Hindi na siya lumingon pa. Pagkalabas niya sa bilangguan, hindi siya umuwi o bumalik sa opisina. Nagpahatid siya sa isang sementeryo sa labas ng lungsod, isang simple at tahimik na lugar. Naglakad siya patungo sa isang maliit na bahagi ng sementeryo na walang mga pangalan, tanging mga numero at petsa lamang. Huminto siya sa harap ng isang maliit at malinis na lapida. Walang pangalan, tanging isang petsa lamang na nakaukit dito. Ang petsa kung kailan nasunog ang kanyang mga pangarap. Lumuhod si Serena. Inilapag niya ang isang puting rosas sa ibabaw ng malamig na bato. Hinaplos niya ito. Hello anak! Bulong niya. Ang boses ay nanginginig sa unang pagkakataon sa buong araw. Tapos na. Tapos na ang lahat. Ang mga luhang hindi niya iniyak sa harap ni Adrian ay malaya nang dumaloy ngayon. Patawad kung natagalan si nanay, sabi niya sa pagitan ng mga hikbi. Patawad kung kinailangan kong dumaan sa dilim. Pero ngayon, malaya na tayo. Malaya na tayo anak ko. At doon, sa harap ng isang munting libingan na siya lang ang nakakaalam, sa ilalim ng kalangitan na nagsisimula ng luminaw, tuluyan ng binitawan ni Eliana Santos ang bigat ng kanyang nakaraan. Isang taon ang lumipas. Ang sikat ng araw ay masayang tumatama sa mga bintana ng isang bagong gusali. Sa labas, may isang malaking arko na may nakasulat, Bahay Pag-asa Community Center. Ito ang pinakabagong proyekto ng Tinig ng Pag-asa Foundation, isang lugar para sa mga batang nangangailangan ng kanlungan at mga pamilyang nangangailangan ng pangalawang pagkakataon. Sa loob, ang tawanan ng mga bata ang nagsisilbing musika. Si Serena Cruz ay nakaupo sa sahig, napapaligiran ng mga ito. Tinuturuan silang mag-drawing. Ang kanyang dating formal na blazer ay napalitan na ng isang simpleng blusa at maong. Ang kanyang buhok ay nakatali lang sa isang simpleng ponytail. Ang kanyang ngiti ay totoo na. Wala nang bakas ng lamig sa kanyang mga mata. Tanging init at kalinga na lang ang nandoon. Sa isang sulok, nakatayo si Mang Leo, masayang pinapanood ang kanyang alaga. Sa tabi niya ay si Camille Alcantara. Pagkatapos ng lahat, pinili ni Camille na gamitin ang natitirang mana niya para tumulong sa pagpapatayo ng center. Ito ang naging paraan niya para itama ang mga pagkakamali ng kanyang pamilya. Masaya siya, bulong ni Camille habang nakatingin kay Serena. Oo, sagot ni Mang Leo. Natagpuan na niya ang tunay niyang misyon. Isang maliit na batang babae ang lumapit kay Serena at umupo sa kanyang kandungan. Ate Serena, tanong nito, ano po yung peklat sa kamay niyo? Tinuro ng bata ang maliit na pilat sa braso ni Serena, ang pilat na dati niyang pilit itinatago. Ngumiti si Serena, hindi niya ito tinakpan. Sa halip, marhan niyang hinaplos ito. Ito, sabi niya sa bata sa isang malambing na boses. Palatandaan ito, isang paalala. Paalala po ng ano? Tumingin si Serena sa bata at sa kanyang mga mata, makikita ang lalim ng lahat ng kanyang pinagdaanan. Ang sakit, ang pagbangon, ang paghilom. Paalala ito na kahit gaano kalaki ang sugat, sabi niya, kayang-kaya nitong maghilom. At kung minsan, sa pinakamalalim na sugat, doon tumutubo ang pinakamatatag na puso. Niyakap siya ng mahigpit ng batang babae.
Niyakap din siya pabalik ni Serena. Sa sandaling iyon, sa gitna ng tawanan at pag-asa, natagpuan niya ang sagot sa tanong ni Mang Leo, 1 taon na ang nakalipas. Ang paghihiganti ay nagbigay sa kanya ng hustisya. Ngunit ang pagpapatawad sa iba at higit sa lahat, sa kanyang sarili, ang nagbigay sa kanya ng kapayapaan at ang pagtulong sa iba ang siyang nagbigay sa kanya ng bagong simula. Ang kwento ni Eliana Santos ay nagwakas sa apoy, ngunit ang kwento ni Serena Cruz ay nagsisimula pa lamang.